Sinasabi ng host ng event na wala pang sorpresang nagaganap sa third round hanggang ngayon. Sina Kraugle, Skull, at ang iba pang inaasahang user ay lumipat na sa susunod na round. Gayunpaman, imposibleng hulaan ang magwawagi sa laban na ito. Si Pawn ng Spain, na sinasabing nasa top 3 ng Overgeared. At ang Blood Warrior ng Japan na si Katz, na sikat sa kanyang mabangis na estilo ng pakikipaglaban. Namamangha naman si Katz at sa isip-isip nito na ang mga member ng Overgeared ay puno ng magagandang tao. At napapatanong ito kung kailangan bang sumailalim sa plastic surgery para sumali. Naalala niya ang sinabi ni Greed na kailangan niyang kausapin ang kanyang chief of staff na si Lowell. Naalala niya din ang sinabi ni Lowell na kailangan niya talunin si Mr. Greed. Para payagan niya itong sumali, sa isip-isip ni Katz na wala siyang pakialam sumali, ngunit kung makakakuha siya ng isang item, kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili, at gamit ang kanyang lakas. Una nang umatake si Katz, nakangiting naman umiwas si Pawn, at nadaplisan naman dito si Pawn, at sa isip-isip nito na isang matibay na espada ito, at ang galaw niya ay nagpapaalala sa kanya kay Riges. Tila kabaligtaran ng kanyang pagkatao ng kanyang espada. Habang nanunood si Lowell sa monitor, at nakangiting sinasabi nito na magagalit siguro siya sa kanya, kung sasabihin niya na taktika lang ang lahat para sumali sa kanila si Kraugle. Ito ay isang chess piece na napili niya, kaya hindi magiging madali para sa iyo na manalo. Kung matalo siya, mas mabuti pa, kailangan nila ng hunting dog na maghihiwalay kay Greed kay Kraugle. Ang mga miyembro ng Overgeared ay may kani-kanilang mga armas at kagamitan na gawa ni Greed, ibig sabihin, alam niya ang kanilang mga kahinaan. Kaya lang hindi niya kayang talunin si Greed. Malamang hinayaan niyang maabot siya ng mga atake ni Hao dahil gusto niyang tumaas ang level ng kanyang kagamitan at kakayahan. Ang may pinakamataas na pagkakataong mag-rampage sa isang battlefield ay ang Blood Warrior. Walang mas mahusay na hunting dog kaysa sayo, Mr. Katz. Sa isip-isip ni Katz na ang Mock Spear at Rail Spear ni Mr. Pawn ay maaaring nakakamatay, ngunit may hangin sa kanilang dalawa. Samantalahin ang pagkakataong yun para masigurado ang kanyang tagumpay. Alam niya na ang mga ganyan, pasugad na si Katz at sinasabi nito na ipapakita niya sa lahat na overrated siya. Nagpapasalamat siya dahil sa isang kasama niya sa bluffing guild niya. Hindi pa nakakalapit si Katz, tinamaan na agad ng Rail Spear na kakasabi niya pa lang na may hangin. May lumabas na notification na nakakaranas ka ng 29,400 pinsala. Nakakaranas ka ng catastrophic damage sa maikling panahon. Mawawalan ka ng kamalayan, sa isip-isip ni Katz na yon ay isang Rail Spear. Ngunit walang anumang hangin o butas, sinasabi ni Pawn na nagpalit siya ng armas. Hiniling niya ang bagay na ito kay Greed, dahil nahihirapan siya sa tiramet na yon. Ang bagay na ito ay kinailangan ng maraming rare ingredients upang gawin. Ang nakalulungkot lang, ito ay isang single-use item. Sinasabi ng system na ang Pawn's Draw ay pinapahusay ang passive skill ng Spear Knight na shorter wind up when mounted. Single-use item, gulat na gulat at pinagpawisan naman si Lowell at wala itong kaalam-alam sa mga nangyayari, at napapatanong ito kung kailan ginawa ni Greed ang bagay na yan. Bago mag-umpisa ang kompetisyon, nag-usap sila ni Lowell at sinasabi ni Katz na mananalo siya kay Greed. At mas malakas siya, kaya hindi niya na kailangang marinig yun. Sinasabi ni Lowell na pero dapat makinig man lang siya. Sinasabi ni Katz na masyado siyang maraming sinasabing kahinaan sa kanyang. Hindi ba siya nag-aalala na baka ikalat niya ang impormasyong ito sa paligid? Hindi nila masasabi baka maging kalaban niya sila. Napatawa naman ang alanganin si Lowell at sinasabi nito na walang paraan na ang isang taong gusto ng equipment ni Mr. Greed ay gagawin yun. Sa sandaling ang isang piraso ng impormasyon ay ginawa sa pampubliko, ito ay nagiging isang bagay ng nakaraan. At ito ay nagiging isang reference lang, after all, may pagkakataon na mawala ang kahinaan niya kapag nakaharap niya siya. Napapamura at sa isip-isip ni Katz na tang-inang batang yan, at batid nito na hindi lang si Greed ang unpredictable. Habang hindi pa makagalaw si Katz, inatake na ulit ito ni Pawn. Ginamit nito ang Mock Spear, sinasabi ng host ng event na si Katz ay nag-log out na. 5 segundo. Natapos ang laro sa loob lamang ng 5 segundo. Hindi niya kayang i-defend ang top-tier ultimate skills ni Pawn sa kabila ng armor na ginagamit niya dahil sa Blood of the Warrior. Sa isip-isip ni Hao na natalo siya dahil sa hindi inaasahang baraha na inilabas ng kalaban. Walang duda ang lakas ni Katz.
Gayunpaman, hindi niya akalain na ilalabas nila ngayon ang kanilang nakatagong baraha. Ang mga miyembro ng Overgeared ay walang ingat gaya ng dati. Sinasabi ng host ng event na ang nakakagulat na resulta ay nagpapaalala kay Greed noong nakaraang taon. Galit na sinasabi ni Lowell na hindi niya akalain na gagawa sila ng ganyan, at hindi nila ito ni-report sa kanya. At sa isip-isip nito na kapag natapos na ang round na ito, quarterfinals na. Wala nang matitira pang mga baraha na makakapigil kay Mr. Greed. At napapatanong ito kung si Damian na lang ba ang pipiliin niya para makuha ni Kraugle ang gold medal. Sinasabi ng host ng event na ito na ngayon ang panghuling laban ng third round. Oras na upang ipakilala ang unang manlalaro, ginulat niya ang mundo sa pamamagitan ng pagtalo kay Howard Chris sa isang paligsahan ng lakas. Dahil sa mga resulta, nalampasan ng mga miyembro ng fan club niya si Noe sa unang pagkakataon. Siya ang bayani ng South Korea, ang gumagawa ng bansang yon na isang seryosong kandidato para sa overall place, na si Greed. Napatayo at napahampas sa lamesa ang tatay ni Greed at biglang nagulat sila Sihi at ang kanyang nanay. Sumisigaw at sinasabi ng tatay ni Greed na ang anak na isinilang niya ay sa wakas namumulaklak na, "Do your best." Naiinis naman dito ang nanay ni Greed at sinasabi nito na "Excuse me." Siya ang nagluwal sa kanya. Sinasabi ng host ng event na ang ibang manlalaro ay ang dark horse ng tournament na ito, si Damian ang kanyang peak divine power ay ang bane ng black transformation ni Greed, siya ang may malinaw na bentahe dito. Sa isip-isip ni Greed na hindi niya maisip kung gaano katagal bago sila tumigil sa pagpupuri sa kanya. Nagdududa na naman sila sa kanya, gaya ng inaasahan. Parang isinara nila ang kanilang mga bibig, kailangan niyang manalo ng lubha. Sinasabi ni Damian na lahat ay dapat matuto kung paano husgahan ang mga tao. Si Mr. Greed ay isang ganap na nilalang, natalo niya ang bastos na dating papa na si Dravigo at sa kandidato ng papa na si Pascal. Tinatanong ng naka-red na buhok na lalaki na hindi ba ang dating papa ay tinagurian bilang boss? At batid nito na hinanteng siya ni Greed mag-isa? Na imposible yun, 2 taon na ang nakararaan, ang mga high ranker ay halos hindi na kumpleto ang second advancement quest. Sinasabi ni Skull na nambobola siya, isa siyang baliw na tinatrato si Greed na parang isang Diyos. Sa isip-isip ni Zibble na hindi, ito ay ganap na posible. Kung tutuusin, ang dating papa ay isang pari na may mababang kakayahan sa pakikipaglaban at depensa. Sigurado ako na ang taong yun ay maaaring madaig ang mga pagpapagaling ng papa sa napakatinding lakas ng pag-atake. Sa isip-isip ni Lowell na although nakinabang si Greed sa buff ni Damian, narinig niya na lumaban siya mag-isa. At that time, 150 ang level niya, ngayon na iniisip niya ito, isang hindi kapani-pani walang tagumpay. Tulad ng inaasahan, siya ang pinakaangkop para sa tagumpay. Kailangan niyang tapusin ang misyon na ibinigay niya sa kanya. Upang makuha ang pinakamahusay na espada, na si Kraugle, at maging unang hari. Para mangyari ito, kailangan niyang matalo, sigurado siyang lalakas pa siya pagkatapos ng lahat ng ito. Sinasabi ng host ng event na gagawa sila ng interview tungkol sa raid mamaya. Sa ngayon, panuorin muna nila ang laro, sa isip-isip ni Greed na si Damian yung laging nakangiti, sincere, at humahanga sa kanya. Hindi niya siya magustuhan, bukod pa doon, sa kabila ng sobrang lakas niya, siya ay mapagpakumbaba. Siya pa yung gumagawa ng hakbang para sa kanya, sinasabi ni Greed kay Damian na hindi magiging madali ito sa kanya, dahil lang sa magkaibigan sila, di ba? Inactivate ni Greed ang Dark Rune, sinasabi ng system na na-activate mo ang Dark Rune. Ang iyong demonic power ay tumaas ng 10 na permanente. Sa loob ng 1 minuto, ang Dark Attribute Attack ay may karagdagang 20% na pinsala. Inactivate na ni Damian ang halos lahat ng kanyang buff. Inactivate niya na ang Goddess Protection at Incarnation of Light at Light's Blessing at Goddess Protection at ang Goddess's Blessing. At batid nito na kung hihilingin ni Mr. Greed na sumuko siya, gagawin niya. Sa isip-isip ni Damian na ang lahat ng buffs ay tumatagal ng 3 minuto. At batid nito na sasagutin niya ang kanyang kabaitan ng dignidad na natamo niya pagkatapos niyang maging papa ng dahil sa kanya, at nagpapasalamat siya dito. Inactivate na din ni Greed ang Black Transformation at Blacksmith's Rage at ang Quit Movement, at sinasabi nito na gawin nila ang lahat ng kanilang makakaya. Sinasabi ng system na ang iyong mga species ay mako-convert sa half-demon habang ang Black Transformation ay isinaaktibo. Ang max ng kanyang health ay mababawasan ng 50%, ang attack power at attack magic at ang agility ay madadagdagan ng 20%.
Umatake na si Grid kaso na-block ito ni Damian gamit ang kanyang kalasag, at mabilis nag-counter-attack si Damian. Sinasabi ng system na nakakaranas ka ng 9,900 na pinsala. Napahawak si Grid sa kanyang tiyan, habang naghahanda ito ng pag-atake, at sa isip-isip nito na 10,000 ang pinsala nito, pagkatapos na block niya ang atake niya. Hindi biro ang combo ng Divine Power at Buff Stacking. Pinakawalang na nito ang link, na-block naman ito ni Damian at na-activate ang Goddess Protection, at na-neutralisado ang mga pag-atake. May nakalusot na isang atake at sinasabi ng system na ang ganap na defensive barrier ay nawawala. Sa isip-isip ni Grid na hindi niya akalain na iisa lang ang tatama sa kanya sa mga 12 ng link attack. Nag-improve siya ng husto, ngunit gayon paman, ang kanyang depensa na hadlang ay nawala na. Nagpakawala na si Grid ng Pinnacle, at sinasabi nito na siya naman. Sinasabi ng system na na-cancel ang Pinnacle, kin-cancel ni Grid ang Pinnacle at nalilito at sa isip-isip ni Grid na teka lang. Dapat gamitin niya ang defensive barrier sa pamamagitan ng pag-match sa kanyang skill timing. At napapatanong siya kung bakit niya ginamit noong pa. Umatake na si Damian at sinasabi nito na hindi niya akalain na kakanselahin niya ang skill niya. Alam niya namang na magka-counter-attack siya, di ba? Mr. Grid, lalo pa siyang lumakas, tulad nito, hindi siya magdadalawang isip na mauna. Gumamit si Damian ng Goddess Wrath, tinawag ni Grid ang mga God Hands, at gumamit ito ng Magic Missile, at biglang ito nagpakawala ng Pinnacle. Napapasigaw naman dito si Damian sa natatanggap niyang pinsala. Sinasabi ng system na naging bulag ka, sa isip-isip ni Damian na dugo ang pumapasok sa mata niya. Gayunpaman, ang pagkabulag ay tumatagal lamang ng 2 segundo. Kung kaya niyang pigilan kahit saglit lang, hindi naman binigyan ng pagkakataong mag-heal si Damian, at mabilis umatake si Grid at ginamit nito ang kill. Sinasabi ng system na nakakaranas ito ng 16,760 pinsala. Biglang na lang pumasok ang burat sa broadcasting room, at nagulat dito si Mike Enriquez. Sumisigaw, at feeling niya siya si Atom Araulio at sinasabi nito na tingnan nila ang nakamamanghang kontrol ng God Hands ni God Greed. Ito ang lakas ng kimchi, at soju, sinasabi ng reporter kung ano ang nagdala sa taong ito dito. Na-activate ang Pope's Benevolence, naka-recover ka ng 5,000 health. Sinasabi ni Damian na hindi niya akalain na mawawalan siya ng 25% ng kanyang health sa pamamagitan lang ng isang atake. First time niyang makatanggap ng ganitong pinsala sa kabila ng naka-full buff siya. Gaya ng inaasahan, gulat na gulat at nagtataka at sa isip-isip ni Grid na ang kanyang pag-atake ay ganap na nakatama doon, ngunit ito ay nagbigay lamang ng 16,000 pinsala. At sa kabilang banda, anong klaseng nakakabaliw na kakayahan sa pagpapagaling? At napapatanong ito kung dapat ba siyang maghanda para sa isang matagal na labanan? Sinasabi ng system na nadagdagan ng experience ng God Hands. Ang experience ng Sword Mastery ay tumaas at sa isip-isip ni Grid na tank talaga siya, kaya tumataas ang experience niya. Ito ay kamangha-mangha. Gumamit si Damian ng Attack Magic at ginamit niya ang Holy Cross. Tinamaan si Grid at may lumabas na notification na nakakaranas ka ng 4,100, 3,970 na pinsala. Sa isip-isip ni Grid na nagsimula na siyang gumamit ng magic attacks. Nakapag-counter-attack naman si Grid at sa isip nito na mayroon siyang mataas na pisikal na depensa, kaya alam niyang sasamantalahin niya ang kanyang kahinaan. Sa Black Transformation state niya, kahit ang normal na Holy Magic mula sa isang Holy Knight ay nakamamatay. Ginamit ulit ni Damian ang Pope Benevolence at naka-recover ito ng 5,000 health. Batid ni Grid na ang heal na yun, hindi ito ang oras para maging masaya sa experience. Habang tumatagal ang laban na ito, mas hihina siya. Ang tanging paraan para malampasan ang depensang yun at harapin ang malaking pinsala ay sa pamamagitan ng paggamit ng Pinnacle Kill. Nagulat siya kung paano niya ginamit ang costly defensive barrier na yun. Kaya binalak niyang piliting ilagay ang pain sa kanyang bibig, at mukhang naguguluhan na siya. Kaya tama lang na isulong niya rin ang pinakamagaling niyang paa. Gumamit si Grid ng Wave, ang deal damage ay mas mataas kaysa sa iyong kapangyarihan sa pag-atake sa lahat ng mga kalaban sa loob ng 1 metro at mababawasan ang kanilang bilis. Sa isip-isip ni Damian na mas mabagal na ako kaysa kay Grid, kaya't ang mas mabagal ay magiging nakamamatay. Ang husay at kahusayan ng item ni Mr. Grid ay naging mas mahusay.
Patuloy pa din si Grid sa pag-atake at sa isip-isip nito na 10 seconds na lang ang natitira sa Dark Rune. Tignan na lang nila kung kaya niya itong tangkihin. Gumamit si Grid ng Pinnacle Kill, may lumabas na notification na ignore ang depensa ng target at pumalo ito ng 2,000% ng iyong pisikal na lakas sa pag-atake. Nakagawa ka ng 40,600 pinsala sa target, sinasabi ni Damian na sulit na gamitin ang kanyang defensive barrier bilang pain. Dahil hindi niya kayang hiwain si Grid gamit ang sarili niyang lakas, kaya hihirap siya ng sword. Sumisigaw ito at ginamit niya ang Sacred and Inviolable. Sinasabi ng system na nag-reflect sa target ang pag-atake. Nakaranas ka ng 31,050 na pinsala, sinasabi ng host ng event na isang reflect na kasanayan. Iba ito sa counter, ang reflect ay gumagamit ng pamamaraan ng kalaban bilang batayan ng pinsalang gagawin. Bagamat ang paggamit nito ay hindi masyadong mahirap, hindi ito madalas na ginagamit dahil kailangan niya ring kunin ang pinsala. Nasugatan si Grid, paano siya nakaligtas sa sarili niyang pag-atake? Ang husay niyang yun ay nagdulot ng higit sa 30,000 pinsala. Na-activate ang passive skill na Immortal, hindi madaling mamatay ang mga nagiging alamat. Habang ang iyong kalusugan ay umabot sa mga kritikal na antas, lahat ng pag-atake ay lalabanan sa loob ng 5 segundo. Sa isip-isip ni Grid na hindi ito pwede mangyari, nawala na lahat ng health niya. Gumamit si Damian ng Goddess Breath, para makapag-heal siya, at sabay ngiti kay Grid. Sinasabi ng host ng event na pagkatapos e-reflect ang pag-atake, ginamit ni Damian ang kakayahan na mag-recover ng 100% ng kanyang health. Ang diskarte ni Damian na palampasin lang ang kanyang kalaban ay tila nakakuha na naman siya ng panibagong tagumpay. May lumabas na notification na nagsasabi na naka-recover ka kaagad ng 50% ng iyong health. Hindi naman makapaniwala si Damian na 50% lang ang na-recover niya. Hindi niya pala namamalayan na inatake na pala siya sa likod ng God Hands. At sa isip-isip nito na may pulang espada sa likod niya. Ito ay direktang nag-counter-attack sa kanyang kakayahan. Sinasabi ng system na ang Iarot ay may -50% health recovery kapag tinamaan. Sinasabi ni Grid na nakakasindak ang estilo ng pakikipaglaban niya Damian. Hindi niya ba naisip na lumaban ng may recovery at pagkatapos ay i-reflect ang kanyang ultimate attack? Gayunpaman, salamat doon, hindi niya na kailangang pangalagaan ang kanyang kalusugan. Gagawin niyang maikli ang laban na ito hanggat maaari. Sinasabi ng host ng event na umatake si Grid, isang simpleng atake lang dapat sapat na para patayin si Grid, pero umatake siya. Lumabas ang notification na ang kanyang buff ay naka-cooldown. Sa isip-isip ni Damian na hindi ito maaari, siya ay nasa panganib. Sinasabi ni Grid na gawin niya ang lahat ng gusto niya. Pero para lang malaman niya, ang gagawin niya lang ay umatake sa susunod na 5 segundo. Dahil immortal siya ngayon, umatake na si Grid at ginamit niya ang linked kill. May lumabas na notification na nakakaranas ka ng 8,750, 9,250, 8,230, 8,640 na pinsala. Sumisigaw at sinasabi ng host ng event na si Damian ay natalo na, sa kabila ng halos wala ng health, nagawa ni Grid ang nakamamatay na atake at nakuha ang tagumpay. Sinasabi ni Damian na gaya ng inaasahan niya kay Mr. Grid, ang naghatid sa kanya sa puntong ito, isang overwhelming na lakas, gaya ng inaasahan, siya ang kanyang Diyos. Napangiti si Grid at sinasabi nito na hindi niya hiniling na maging ganito siya kalakas, seryoso, palagi niyang tinatanggap ang mga bagay-bagay.